Yun guys, so tuloy natin yung ginagawa nating videos regarding dito sa mga publications natin. So kanina tapos na yung ENP natin and yung ADR is 6. So ngayon ipapakita ko naman sa inyo kung ano ba yung andito sa ADRS2. Open natin yung ating ADRS2. Yan. So ito guys yung ating ADRS2. And tulad dito, kailangan naka-on din sila. Yung radar beacons, and EIS, the GPS, time signal station. So ito guys yung ginagamit natin para malaman natin yung mga zone time ng bawat ports na pupuntahan natin. Yan. So type natin dito sa search Brazil. Yan. Type natin Brazil. Enter. So ito na yung makikita natin. So ito na yung mga ports na pumapaloob dito sa Brazil. So kung saan tayo malapit na area, so doon tayo magbabase. So for example, pick natin yung area 1, Brazil. Yan. Maximize natin. So yan, tulad nito, Rio Grande. Makikita natin dito sa right side yung zone description natin. So +3. And yan, Mato Grosso, +4. And yung Acre, Amazonas, yan, +5. And Fernando, +2. So kasi chinecheck natin yan guys, yung zone tayo na pupuntahan natin, kasi may time na may adjustment ng oras. So tulad nito, nandito tayo sa Iran. So for example, pupunta tayo ng Rio Grande. So mag-a-adjust tayo ng ating oras na ship's time papunta sa port of destination natin. Kaya ginagamit natin tong ADRS2. And minsan naman may tinatawag na daylight saving time. So nagbabago minsan yung mga zone descriptions na yan. Kaya lagi nating i-check. So may time na for example yung +3 na yan, pagdating ng August or September or kahit anong months, minsan nagigiyang +3 or +4. So depende sa port na pupuntahan natin. Kaya always nating i-double check. So ako bilang second mate, total may internet naman on board. So dito tayo nagbabase sa ADRS2. And ang second na ginagawa ko is sinesearch ko sa internet, sa Google, kung ano yung present time dun sa port of destination na pupuntahan natin, para sigurado tayo pag arrive natin doon sa port of destination natin is tama yung oras ng ship's time natin. So kaya natin din double check yan, kasi may time na bibigyan tayo ng pilot ng time kung ano yung pilot on arrival, pilot time or pilot on board natin. So kung hindi tama yung ship's time natin,
dun sa port of destination natin. So minsan magkukos siya ng delay sa barko natin. So may mga penalties na dyan, pwedeng ipatong, and may mga delays. So malaking aberya yan, lalong-lalo na sa owner and dun sa charterer natin. So bilang second mate, yan yung mga dino-double check natin. And inilalagay naman natin to dun sa passage plan natin. And pag-compute ng ETA, ina-apply na natin itong mga zone descriptions na to. Hit natin itong isa. Ayan. So tulad ng sinabi ko, kayo na lang yung bahalang mag-explore balang araw kapag kayo na yung second mate on board. So madali naman guys itong gamitin ngayon kasi digital na yung ating mga publications. So wala naman wala namang daylight saving time dito sa Brazil, unlike dun sa ibang country. Ayan. So diyan natin guys ginagamit tong ADRS 2 para makuha natin yung zone descriptions from port of departure natin to port of destination natin. So yun lang guys, and siguro bukas na natin gagawa ng video yung natitirang publications. Yan. So ito na lang naman yung natitira natin guys na hindi pa natin nagagawa ng video. Yung light list, yung tie tables, yung ADRS 1345. So yan na lang naman yung hindi natin guys nagagawa ng video. So pagdating naman dito guys sa ADLL or doon sa light list, yung mga information naman kadalasan nandyan is nandun na sa ating ECDIS, na kapag kinuha natin yung information ng mga buoy is mabibigay na sa atin ng ECDIS. So bukas abangan nyo na lang yung gagawin kong video sa continuation natin. So, yun lang guys, thank you.